Ngayon ang ating i-recap ay isang martial arts thriller movie na pinamagatang Extreme. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa pagtawag ni Maximo sa kanyang anak na si Ander, upang tingnan kung handa na ba siyang umalis sa Barcelona pagkatapos ng kanyang trabaho. Pumunta si Maximo sa isang planta ng droga sa Colombia, habang si Lucero, ang kapatid ni Maximo, ay pumasok sa loob upang makipag-usap kay Romeo, ang may-ari ng pabrika. Si Maximo at ang kanyang kaibigan na si Rafa ay naghintay sa kotse. Layunin ni Lucero na makakuha ng suporta para sa bid ng kanyang ama na pamunuan ang mga kriminal na grupo sa Europa, na may kondisyon na ang anak ni Romeo ay makakakuha ng isang mahalagang posisyon. Samantala, ang ama ni Lucero at kanyang kapatid na babae na si Maria, ay patungo sa halalan. Sa halip na pera, nakita ni Romeo ang ulo ng kanyang anak sa bag, na nagdulot ng shootout sa pagitan ng mga tauhan ni Lucero at mga tauhan ni Romeo. Pagkatapos nito, inutusan ni Lucero si Rafa na ipaalam sa kanyang ama na tumakas si Romeo, na sinasabing ang halalan ay isang setup. Agad naman na inutusan ni Lucero si Maximo na patayin ang mga tauhan ni Romeo, at ang mga manggagawa sa pabrika. Hindi gusto ni Maximo ang walang awa na paraan ni Lucero, lalo na sa mga manggagawang walang armas. Gayunpaman, nananatili itong tapat sa kanyang pamilya at sa ama ni Lucero, na itinuturing niyang sariling kamag-anak. Matapos matuklasan na malapit nang dumating ang kanyang ama sa pabrika, hinimok ni Lucero si Maximo na umalis at magsimula ng panibagong buhay kasama ang kanyang anak. Ilang saglit pa, nagpakita ang ama ni Lucero at galit na galit sa kanyang mga ginawa. Sa kabila ng dati niyang pagpapadala kay Lucero sa Japan upang malaman ang tungkol sa katapatan at paggalang sa sarili, bumalik siya na may kaalaman sa kalupitan ng Yakuza. Sa kanilang pag-uusap, biglang inutusan ni Lucero ang isang hitman na patayin ang mga bodyguard ng kanyang ama, kabilang si Maria. Nang maramdaman ang panganib, nakatakas si Maria bago nila siya mapahamak. Pagkatapos ay tinutukan ni Lucero ng baril ang kanyang ama, na nagbabalak na agawin ang kanyang posisyon. Bago isagawa ang gawain, ipinahayag niya ang kanyang sama ng loob sa kanyang ama dahil sa pagpabor kay Maria at Maximo kesa sa kanya, sa kabila ng pagiging kanyang biological na anak. Binigyan niya ang kanyang ama ng pagpili sa pagitan ng isang baril sa ulo o sa puso, kung saan pinili ng kanyang ama ang una. Si Lucero ay sumunod sa gusto ng kanyang ama. Nang maglaon, ipinaalam sa kanya ni Chulmo na matagumpay silang naiwasan ni Maria. Sa pag-uwi, niyakap ni Maximo ang kanyang anak at pagkatapos ay ipinasa ang susi ng bahay sa yaya, at hindi alam na ipinagpalit ito ng yaya sa isang misteryosong lalaki ng pera. Samantala, habang tumutugtog ng gitara si Ander, may nakita siyang nanghihimasok sa kanilang tahanan. Inutusan ni Maximo si Ander na magtago. Hindi nagtagal, sinalakay ng isang gang ang tirahan ni Maximo. Matagumpay silang nilabanan ni Maximo sa umpisa, ngunit lumala ang sitwasyon nang lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Fenito. Binaril ni Fenito si Maximo mula sa likuran, at walang awa na pinatay si Ander sa harapan ng kanyang ama. Kasunod ng insidente, mabilis na nagsumbong si Fenito kay Lucero tungkol sa kanyang ginawa. Nakapagtataka, si Lucero ang nag-orkestra sa pagpatay kay Maximo at sa kanyang anak. Sa kanyang pag-alis, pinasabog ni Fenito ang tirahan ni Maximo, upang mabura ang anumang ebidensya. Makalipas ang 2 taon, makikita si Leo, isang binata na nakipag-bonding sa kanyang kasintahang si Daniela. Sa kabila ng kanyang tungkulin bilang isang campus drug dealer, napunta sina Leo at Daniela sa isang abandonadong garahe. Doon ay nadiskubre nila si Maximo, buhay at nakikibahagi sa mahigpit na pisikal na pagsasanay at martial arts. Kinagabihan, umuwi si Leo at iniabot sa kanyang ina ang perang kinita niya sa pagbebenta ng droga, na walang kamalay-malay sa kanyang mga ipinagbabawal na gawain. Bukod pa rito, niregaluhan niya ang kanyang kapatid para sa kanyang kaarawan. Di nagtagal, nakatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang supplier, si Jairo, na nabunyag na kaanib ni Lucero. Hiniling ni Jairo kay Leo na ipamahagi ang mga droga sa isang lugar na kontrolado ng mga gangster ng Russia, sa kabila ng pag-aatubili ni Leo dahil sa panganib na kasangkot. Gayunpaman, pinilit ni Jairo si Leo na sumunod, na iniwan siyang walang alternatibo. Matagumpay na nakapagbenta si Leo ng maraming droga, bago mahuli ng mga Russian.
Inatake nila si Leo sa isang liblib na eskinita, binalaan siya laban sa pagbebenta ng droga sa kanilang teritoryo, at naglabas ng mga banta sa kanyang buhay. Nagkataon na dumaan si Maximo sa eskinita at tinulungan si Leo, na nakipag-away sa mga Russian bago mabilis na umalis. Sinundan ni Leo si Maximo, hanggang sa makarating siya sa abandonadong garahe na tinitirhan ni Maximo. Doon ay nagpasalamat si Leo kay Maximo para sa kanyang tulong, habang ginagamot ni Maximo ang mga pinsala ni Leo. Nagtanong si Leo tungkol sa pagtugtog ng gitara, na nagpapahayag ng interes. Ibinunyag ni Maximo na ang gitara ay minsang pag-aari ng kanyang namatay na anak na si Ander, at nilinaw na hindi niya kayang magpatugtog ng gitara. Sa pagninilay-nilay sa alaala ng kanyang anak, bumabalik kay Maximo ang mga nakakatroma na pangyayari na kanyang nasaksihan, at nagtanim ng matinding determinasyon na maghiganti laban kay Lucero. Gayunpaman, biglang nawala si Lucero, at walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Nang sumunod na araw, iminungkahi ni Leo ang isang deal kay Maximo, na nagmumungkahi na turuan siya ni Maximo ng self-defense, kapalit ng pagtuturo niya kay Maximo ng gitara. Tinanggap ni Maximo ang deal, at nagsimula siya sa pagtuturo kay Leo sa mga pangunahing pamamaraan ng pakikipaglaban. Bago maghiwalay ng landas, iniwan ni Leo ang kanyang contact information para matawagan ni Maximo kung kinakailangan. Nagpaalam si Leo na may kilos na nagpapaalala kay Maximo, sa yumaong anak na si Ander. Samantala, si Lucero ay nakikibahagi sa mga mapanganib na aktibidad, kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Pagkatapos ay ipinagtapat niya kay Rafa ang tungkol sa kanyang planong bumalik sa Barcelona, upang mamuno sa mafia na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ni Dmitry, na isang Russian mobster. Habang nasa paaralan si Leo, nakipag-ugnayan sa kanya si Jero, na hinihimok siyang bumalik at magbenta ng mga droga sa teritoryo ng Russians. Sa kabila ng pagtanggi at pagbaba ng tawag ni Leo, nakipagsapalaran siya sa lugar ng Russia noong gabing iyon, kasabay ng pagka-absent ni Jero at ng kanyang mga kasama. Nang makita si Jero, tinangka ni Leo na tumakas, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay nang mahuli siya ni Jero. Binugbog niya si Leo, na nagdulot ng matinding pinsala at bali sa kamay, matapos niyang matuklasan na nagnakaw si Leo ng pera mula sa kanya. Kinabukasan, nagulat si Maximo nang makita si Daniele sa entrance ng garahe, at hinahanap si Leo. Ipinaliwanag niya na kinuha ni Leo ang pera na nakuha niya mula sa pagbebenta ng droga, na nagmumungkahi ng pagkakasangkot ni Jero sa kanyang pagkawala. Nakipag-ugnayan si Maximo kay Leo, at nagayos ng isang pagpupulong kung saan isiniwalat ni Leo ang lahat ng mga detalye. Nilapitan ni Maximo si Maria upang humingi ng tulong para kay Leo, ngunit naaalala lamang ang kanilang huling tagpo, at ang nalalapit na halalan ng mafia boss. Kinagabihan, pinasok ni Jero at ng kanyang mga tauhan ang isang nightclub, na kabilang sa isang Russian gang. Tingid sa kanilang kaalaman, si Maximo ay nakabuntot kay Jero, na naghahanap ng paghihiganti para kay Leo. Madaling nadaig ni Maximo si Jero, na nagudyok sa isa sa kanyang mga tauhan na kilalanin si Maximo at tumakas. Tinalo ni Maximo ang mga tauhan ni Jero at nabali ang kanyang kamay, na sinasalamin ang pinsalang natamo ni Leo. Kasunod nito, bumisita siya sa tirahan ni Maria upang tingnan ang kapakanan ni Leo, at magbigay ng martial arts lesson kay Maria. Samantala, si Fenito ay nagtungo sa tirahan ni Jero, kinukutya siya sa kanyang kalagayan. Dahil dito, ipinaalam ni Jero kay Fenito na ang umatake sa kanya, ay kilala bilang Gladiator. Nang marinig ito, napagtanto ni Fenito na ang umatake kay Jero ay si Maximo, at buhay pa. Pinatay ni Fenito si Jero, at tinanong ang kanyang mga kasama tungkol sa kinaroroonan nina Maximo at Leo. Samantala, sa kabila ng mga babala ni Maria at Maximo, si Leo matapos gumaling, ay nagpas siyang umuwi. Inihatid ni Maximo si Leo sa kanyang tirahan upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, nagulat si Leo nang matuklasan na ang kanyang nakababatang kapatid, kasama ang kanyang ina at lolo, ay patay na. Nang malapit na nilang patayin si Leo, dumating si Fenito. Pumagitna si Maximo, at niligtas si Leo sa kapahamakan. Nakipag-away si Maximo kay Fenito at sa kanyang mga kasamahan, ngunit nakatakas si Fenito. Inihatid ni Maximo si Leo pabalik sa tirahan ni Maria. Habang ginagamot ni Maria ang mga pinsala ni Maximo, ibinunyag niya na nalulungkot siya, ngayong alam na ni Fenito na buhay si Maximo. Dahil dito,
nalalagay sa alanganin ang kanilang planong paghihiganti. Lumapit si Maria kay Leo, na naguguluhan at sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa kabila ng pagsisikap ni Maria na aliwin siya, ang paghihirap ni Leo ay nagtulak sa kanya na itago ang sarili sa kanyang silid. Bumalik si Maximo sa kanyang tirahan sa garahe, at binalaan siya ni Maria tungkol sa presensya ni Finito. Naghanda upang harapin ang mga kasama ni Finito, ginamit ni Maximo ang kanyang husay sa pakikipaglaban upang mabilis silang mawalan ng kakayahan. Binigyan ni Maria si Maximo ng impormasyon tungkol kay Orquiza, ang individual na nangangasiwa sa mga ipinagbabawal na aktibidad sa pananalapi ni Lucero, na matatagpuan sa isang nightclub. Sinubukan ni Maximo na ma-access ang club, ngunit sarado ito. Hindi napigilan ni Maximo, isa-isang pinatay ang mga gwardya at ang mga kasama ni Orquiza. Ipinaalam ni Maria kay Maximo na makakarating ang pondo kay Lucero bago ang halalan, at nakatakdang dumating ang delivery truck sa loob ng 20 minuto. Habang nakaharap ni Maximo ang mga tauhan, tinangka ni Orquiza na tumakas, ngunit hinabol siya at inatake ni Maximo. Ginamit ni Maximo ang telepono ni Orquiza upang ipaalam kay Lucero, bago tumakas dala ang pera. Kasunod ng mga pangyayaring ito, nakatagpo ni Rafa si Orquiza at halatang namangha sa eksena sa club. Ibinunyag ni Orquiza ang lahat ng detalye, kasama ang sulat at ang cellphone na ibinigay niya. Tinangka ni Maria na bunutin ang bala mula sa sugat ni Maximo, ngunit tinanggihan niya ang operasyon, natakot sa nalalapit na pagdating ni Lucero at nagnanais na harapin siya sa kanyang pagdating. Dahil sa pag-aalala sa kapakanan ni Maximo, tinurukan siya ng anesthesia ni Leo, upang mapadali ang pagtanggal ng bala ni Maria. Samantala, dumating si Lucero sa Barcelona, at inutusan si Rafa na ihatid siya kay Orquiza, na hindi nasisiyahan sa impormasyong nakuha. Dahil dito, walang awa na pinatay ni Lucero si Orquiza. Sa kabaligtaran, palihim na kinuha ni Leo ang baril ni Maria habang siya ay natutulog, at umalis pagkatapos matuklasan ang lokasyon ni Orquiza, sa pamamagitan ng mga tracking device. Pagdating sa lugar, tinutukan niya ng baril ang dalawang individual na naghahanda, upang itapon ang bangkay ni Orquiza. Gayunpaman, biglang dumating si Finito, at binigyan ng matinding suntok si Leo. Nagulat si Chulmo nang marinig ang tiwala ni Leo, na sinabing ililigtas siya ni Maximo. Habang naghahanda si Finito na patayin si Leo, dumating si Maria at binangga si Finito ng kanyang sasakyan, at nagmamadaling isinugod si Leo sa ospital. Habang nasa ruta, sinubukan niyang tawagan si Maximo, ngunit nanatili itong hindi tumugon dahil sa kawalan ng malay. Tingid sa kaalaman ni Maria, sinundan siya ng isa sa mga kasabwat ni Finito, at ipinaalam kay Finito ang kanyang lokasyon. Nang matuklasan na buhay si Maximo, inutusan ni Lysro si Finito na patayin siya kaagad. Samantala, pumasok si Chulmo sa tirahan ni Maria, at sinalubong siya ni Maximo na sa wakas ay nagkamalay na. Ipinahayag ni Chulmo ang kanyang pagnanais na mamuno si Maximo, at palitan ang kanyang ama. Binanggit ang pag-alis ni Maximo sa mga gawaing kriminal, at ang kanyang pangako sa isang bagong buhay kasama ang kanyang anak. Nangako siya ng katapatan kay Lucero, at isang mainit na tunggalian ang naganap sa pagitan ng dalawa. Kasunod nito, nagtanong si Maximo tungkol sa kinaroroonan ni Lucero, ngunit ang tugon ni Chulmo ay nagbunsod ng galit ni Maximo, na humantong sa kanyang malalang pagsaksak kay Chulmo. Pagkatapos ay binisita niya si Leo sa ospital, bago tumungo upang harapin si Lucero. Nang malaman ang pagbabalik ni Maximo, ipinaalam ito ni Rafa kay Lucero. Sistematiko na inalis ni Maximo ang mga tauhan ni Lucero, at nang makaharap si Rafa, tinulungan siya sa pag-target kay Lucero. Gayunpaman, isang biglaang granada ang hinagis ng isa sa mga tauhan ni Lucero, na nagresulta sa pagkamatay ni Rafa dahil sa pagsabog. Sa wakas ay nakatagpo ni Maximo si Lucero, na nagpaliwanag na ang kanyang mga aksyon ay pinalakas dahil sa favoritism ng kanilang ama kay Maximo at Maria kesa sa kanya. Isang matinding away ang naganap sa pagitan ng dalawa, at nang muntik nang mapatay ni Maximo ang kanyang kapatid, na magitan si Finito na hostage si Maria. Dahil dito, nalihis ang atensyon ni Maximo, na humantong sa pagkatalo niya kay Lucero. Tinangka ni Maria na gumanti kay Finito, ngunit nawalan siya ng malay. Inutusan ni Lucero si Finito na patayin si Maximo, habang naghahanda siyang saktan si Maria. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumangon si Maximo at mabilis na sinuntok si Finito. Kasunod nito,
Nagkamalay si Maria at nakiisa sa away, sinalakay si Lucero. Nasangkot din si Maximo sa pag-atake, sa huli ay naghatid ng isang nakamamatay na sipa kay Lucero, na may isang saksak sa puso at isang saksak ni Maria sa batok. Kasunod ng pagkamatay ni Lucero, kinuha nila si Leo mula sa ospital, at sinigurado ang mga pondo ni Lucero. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.